Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal naming mga kapatid na sumusubaybay sa ating pag-aaral, andito na naman tayo sa pang-10 episode dito sa ating pinag-aaralan. Inshallah, tuloy ang ating pagpapaliwanag patungkol sa mga batas na may kaugnayan sa pagdarasal. Okay? Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw, mayroon lang akong gustong linawin, no? Mayroong isang kapatid na kasama natin na sumusubaybay na kung saan mayroon siyang katanungan patungkol sa palagiang pagpapasimula sa ating pagpapaliwanag doon sa pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. So parang ganito ang kaniyang katanungan. Sabi niya, Ustad, bakit po, ano pang ibig sabihin na lahat ng pagpupuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala? So siguro itong kapatid natin, sana siya ay nakikinig o marinig na ito. Siguro ang tinutukoy niya, bakit, paano natin ipapaliwanag ang pagpupuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, na samantala pinupuri din natin yung mga ibang tao halimbawa. So kapatid, ang ibig pong sabihin ng pagpupuri o lahat ng pagpupuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo ay naniniwala na lahat ng puri, kahit ito ay pagpuri sa kanyang mga nilikha, ay babalik din ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya sinasabi natin, lahat ng pagpupuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad halimbawa, kapag mayroon tayong pinuri na isang kapwa nating tao dahil dun sa kanyang nagawang kabutihan o kanyang kagalingan sa isang gawain, so itong pagpupuring ito ay babalik pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yung taong pinuri natin, ang lumikha sa kanya ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung baga halimbawa, mayroong taong na mayroon siyang nagawa na isang mahusay na gawain, ano? Pinahusay niya yung kanyang gawain at pinuri natin. Ngayon parang ang kalalabasan nito ay bumilib tayo sa taong yun, sa kanyang kagalingan. Ngayon, yung taong yun na nagpakita ng kagalingan, so sino ang lumikha sa kanya kundi si Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya babalik pa rin ang puri doon sa taong yun, sa ating tagapaglikha, na kung saan siya ang lumikha sa taong yun na nakagawa ng isang o nagpakita ng isang kagalingan. So yun ang ibig sabihin na kaya tayo sinasabi natin lahat ng pagpupuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang ibig sabihin doon, kapatid. Dahil kahit anong puri na mayroon tayo, ito ay babalik pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat siya ang lumikha sa atin. Yung mga tao na ating pinupuri sa kanilang kabutihan, sa kanilang kagalingan, tandaan natin ang lumikha pa rin sa kanila ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya, yung puri na ating ibinibigay sa mga tao ay babalik pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin na lahat ng pagpupuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, malinaw ang sagot natin doon sa isang kapatid natin na nagtanong through inbox na yun na nga, gusto niyang linawin kung bakit natin laging sinasabi sa simula ng ating pagpapaliwanag na lahat ng pagpupuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Balik tayo sa ating pinag-aaralan, mga kapatid. Kahapon, tapos na tayo doon sa pamamaraan ng udu, no? Yung sinasabi natin na pag tayo ay nasa estado ng hadathul asghar, so ang tanging kailangan lang natin para tayo ay makapagsagawa ng sala ay magsagawa tayo ng udu. Sapagkat yung pagsagawa ng udu ay mapapawalang bisa niya yung hadathul asghar o di kaya maliit na dumi na mayroon tayo. Ngayon, dito na naman tayo sa sifatul ghusl, yung pamamaraan ng
pagpapaligo kapag tayo ay nasa estado ng hadathul akbar. No? Naipaliwanag natin anong ibig sabihin na hadathul akbar. Ito yung kapag tayo ay nilabasan ng similya sa pamamagitan ng pakikipagtalik o sa pamamagitan ng panaginip o anumang mga kaparaanan. So, dapat tayong maligo, hindi sapat na mag-ablusyon tayo. Gayon din sa mga kababaihan na dinatna ng buwan ng dalaw kapag sila ay malinis na doon sa kanilang bisita na dapat nilang maligo. Gayon din yung mga kababaihan na dinatna ng dugo sanhi ng panganganak at yaong mga yumayakap sa Islam, so kailangan nila maligo bago sila magsagawa ng sala. So ano ang pamamaraan ng paligo, mga kapatid, na gustong ipahiwatig sa atin ng ating relihiyong Islam? Sinasabi dito, dalawa ang pamamaraan o dalawa ang hatol sa paligo na iniuutos sa atin ng ating relihiyong Islam. No? Una, yung tinatawag na tariqatun wajibah, yung pamamaraan na kung saan obligado na dapat mangyari ito sa isang tao na maliligo, no? Kapag siya ay nasa estado ng hadathul akbar. So, ibig sabihin, kapag hindi natin nagawa itong pamamaraan na obligado, hindi tayo nakaligo. No? Hindi natin nagawa yung tamang pamamaraan ng pagpapaligo na kung saan iniuutos sa atin ng Islam kapag tayo ay nasa estado ng hadathul akbar. Okay. So ito ang pamamaraan ng obligadong paligo, no? Una yung an-niyya, kailangan maisapuso natin, magkaroon tayo ng intensyon, layunin na tayo ay magsasagawa ng udu sapagkat tayo ay nasa estado ng hadathul akbar. Okay, nasa estado tayo ng malaking dumi. Kailangan magkaroon tayo ng intensyon. Din pangalawa, yung buhusan natin ng tubig ang buong katawan natin sa anumang pamamaraan, no? Kapag tayo nakapag-intensyon na maliligo tayo dahil nga tayo ay nasa estado ng hadathul akbar, din bubuhusan natin ng tubig ang ating sarili sa anumang pamamaraan, halimbawa sa pamamagitan ng shower o sa pamamagitan ng tabo, o di kaya kung tayo ay nasa lawa o sa karagatan ay papasok tayo doon sa lawa o kaya sa karagatan, maliligo tayo doon. At least ang pinaka-importante dito, yung buong katawan natin ay marating ng tubig. Yun ang ibig sabihin noon. So ito ang pinaka simple na pamamaraan sa pagpapaligo kapag tayo ay nasa estado ng hadathul akbar. Okay? So yan ang tinatawag natin na tariqatun wajibah. Okay. Then mayroon tayong tinatawag na tariqatun mustahabba. Ibig sabihin, mas kaibig-ibig ang ganitong pamamaraan sa pagpapaligo kapag tayo ay nasa estado ng hadathul akbar. Yung sa una, pwede na yun. Ibig sabihin, counted na yun. Pag yun ang ginawa natin, nag-intensyon tayo, tapos naligo na tayo, no? Tumalon tayo sa karagatan, o tumalon tayo dun sa lawa, o anumang pamamaraan, at least, narating lahat ng tubig ang ating buong katawan. Then, itong pangalawa, tariqatun mustahabba, ibig sabihin, ito ang mas advisable, mas sunna na pamamaraan sa pagpapaligo kapag tayo ay nasa estado ng hadathul akbar. Sinasabi rito, una, magkaroon tayo ng intensyon, no? Magkaroon tayo ng layunin sa ating puso, hindi na kailangan bigkasin ng ating dila. Isa sa puso natin na tayo ay maliligo dahil upang tayo ay malinis mula sa hadathul akbar. Din pagkatapos, magsagawa tayo ng, magbismillah tayo, bismillah. Din hugasan natin ng maigi ang ating masilang bahagi, okay? Sa pamamagitan ng kaliwang kamay. No, yung ating masilang bahagi, huhugasan natin ng maigi sa pamamagitan ng kaliwang kamay. Halimbawa, bubuhusan natin ng tubig, lalagyan natin ng sabon sa pamamagitan ng
kaliwang kamay natin. So, yun ang pangalawa. Pangatlo, magsasagawa tayo ng udu na para tayong magsasagawa ng sala. Para tayong magsasagawa ng sala. Kumplitong udu na kung saan pwede natin kumplituhin na ang udu or ipagpaliban natin yung paghugas sa ating dalawang paa kapag tayo ay magtatapos na sa ating paligo. So, tandaan po natin yan, no? Pangatlo, nagagawin natin, pagkatapos natin magkaroon ng intensyon, magbismillah, mahugasan ng masilang bahagi, so mag-uudo tayo ng kumplitong udo. Okay? Then, doon sa pag-uudo natin, pwede natin hugasan lahat ng dapat hugasan sa katawan at pwede rin ipagpaliban natin yung dalawang paa na kapag tayo ay matatapos na sa ating paligo, saka na natin hugasan yung dalawang paa natin. Okay. Pagkatapos, thumma yaghsilu shiqqahu al-ayman, thumma shiqqahu al-aysar. Din pagkatapos natin magsagawa ng udu, ay bubuhusan natin ng tubig ang kanang bahagi ng ating katawan, no? Magsisimula tayo dito sa kanang bahagi ng ating katawan, din pagkatapos dito sa kaliwang bahagi ng ating katawan. So, bubuhusan na natin ng tubig at panglima, buong katawan natin ay bubuhusan natin ng tubig, no, hanggang ulo. At pwede tayo gumamit ng sabon, no, kung kailangan. At ito ay gagawin natin ng 3 bisis. Okay? 3 bisis natin bubuhusan ng tubig ang buong katawan natin. Okay. So ang tutunghayan natin dito, mga kapatid, yung dalawang pamamaraan ng paligo kapag tayo ay nasa estado ng hadathul akbar. Una, yung sinasabi natin na tariqatun wajibah, obligado, pinakasimple, mag-intensyon tayo din, buhusan natin ng tubig ang buong katawan natin. Pangalawa, yung tariqatun mustahabba, yung mas advisable na pamamaraan ng paligo, katulad ng pinaliwanag natin, magkaroon tayo ng intensyon, tapos mag-ablusyon tayo, mag-udu tayo, hugasan natin ng masilang bahagi ng ating katawan, no? Din mag-ablusyon tayo, na para tayong magsagawa ng ablusyon, din buhusan natin ng tubig ang kanang bahagi at ng kaliwang bahagi ng katawan, din sa ulo, hanggat sa makumpleto na ang paligo, at pwede natin ito gawin ng 3 beses kapag marami ang tubig. Okay. Ngunit kung sakasakaling tayo ay nasa kalagayan na kakaunti ang tubig natin, so ang pinaka-importante dito ay marating ng tubig ang buong katawan natin. So yan ang paligo na kapag tayo ay nasa estado ng hadathul akbar. Okay. Mayroon siyang binanggit dito na ito ay eksklusibo sa mga kababaihan, ano? Sabi niya dito, wa ghuslul mar'ati min haydhiha wa nifasiha kama sabaq. Sabi niya, ang mga kababaihan, kapag sila ay maliligo mula sa paglilinis nila dahil sa kanilang buwan ng dalaw o di kaya sa kanilang panganganak, so ganun din ang kanilang gagawin. Okay? Ganun din ang kanilang gagawin. Subalit sabi niya, mas mainam na ibuka nila yung kanilang mga buhok, no? Kasi minsan yung mga kababaihan, tinatali nila yung kanilang buhok, no, kapag sila ay maliligo. Subalit, sabi dito, mas mainam na tanggalin nila yung kanilang tali sa buhok, no, para marating ng tubig ang kanilang buong buhok. Yun ang sinasabi dito. So, nawa mga kapatid, malinaw sa atin ang pamamaraan ng paligo o pamamaraan ng pagpapaligo kapag tayo ay nasa estado ng sinasabi natin na hadathul akbar. Okay. So ngayon, ang idudugtong natin dito ay ang tayammum. Ang tayammum, yung pamamaraan ng paglilinis, no, sa pamamagitan ng malinis na buhangin o malinis na lupa. Yun ang ibig sabihin na tayammum huwa taharatu biturabi badalan anil udhu'i wal ghusl.
Sabi niya rito, ang ibig sabihin ng tayammum ay siya yung paglilinis mula sa pamamagitan ng lupa, malinis na lupa, na kapalit ng tubig. Kapag tayo ay magsasagawa ng udu at ng paligo. Ibig sabihin, kapag tayo ay nasa estado na hindi tayo maaaring gumamit ng tubig. Tulad halimbawa, mayroon tayong karamdaman, din ngayon hindi tayo pwede gumamit ng tubig para mag-ablusyon, para maligo, dahil nangangamba tayo na baka mas lumala yung ating karamdaman, no? Katulad ng mga may mga matataas na lagnat, no? Minsan, kapag mataas ang lagnat natin, bawal sa atin ang gumamit ng tubig. So anong gagawin natin para makapagsala tayo, para makaligo tayo? So ang gagamitin natin ay at-tayammum, no? Ito yung tinatawag natin na paglilinis para sa pamamagitan ng malinis na lupa upang tayo ay makapagsagawa ng udu at paligo. Okay. So itong pagsasagawa ng tayammum ay nagkaisa rito ang ating mga ulama, at mayroon din sa banal na Quran na patunay na tayo ay pinapayagan gumamit ng malinis na lupa kapag hindi pwede gamitin ng tubig. At gayon din, ito ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na gumamit sila at ng kanyang mga sahaba ng malinis na lupa kapag kinakailangan nila, lalong-lalo na sa mga sitwasyon na hindi maaaring gumamit ng tubig. Okay. So, sabi dito, ano ang mga kalagayan na kung saan pinapayagan gamitin ang tayammum, no? Una, sabi niya, inda adamil ma, kapag walang tubig. Okay. So, isa sa mga kadahilanan para tayo ay payagan na gumamit ng malinis na lupa sa paglilinis, sa pag-uudo o kaya sa paligo, kapag walang tubig, no? Kapag walang tubig. Maging ang mga ulama, kahit na may tubig, kung ito ay sapat laang sa inumin ng tao, so hindi niya maaaring gamitin yung tubig sa pag-uudo, sapagkat baka mapinsala yung tao kapag wala siyang mainom. So mas mainam na gumamit siya ng tayammum. Pangalawa, adamul qudrati ala istimalihi li maradin aw li hajatin ila al-ma aw shiddati bardin qad yatadarraru bih. Sabi rito, kabilang din sa mga kadahilanan para gumamit tayo ng tayammum, para payagan tayo na gumamit ng tayammum, ay kapag wala tayong kakayahan na gumamit ng tubig. Sanhi ng karamdaman. Halimbawa, mayroon tayong karamdaman na bawal ang tubig, bawal gumamit ng tubig, so pinapayagan tayo magtayammum. Aw lihajatin ilal ma, katulad ng sinabi natin, mas matindi yung pangangailangan natin sa tubig. So, kapag kakaunti ang tubig natin at sapat lang dun sa gagamitin natin sa pagkain, so hindi na natin pwede gamitin yun pang ablusyon o kaya pang paligo, dahil pinapayagan naman tayo gumamit ng lupa, yung tinatawag natin na tayammum. Aw shiddati bardin qad yatadarraru bihi, o di kaya kapag masyadong malamig ang panahon na kung saan maaaring mapinsala ang tao kung siya ay gagamit ng tubig. So pinapayagan tayo gumamit ng tayammum. Okay, so malinaw yun mga kapatid. Bali, dalawa ang sinasabi rito na mga kadahilanan upang tayo ay payagan na gumamit ng tayammum sa halip na tubig. Okay. Sifatut tayammum, ano ang pamamaraan ng tayammum? Ano ang pamamaraan ng tayammum? Una, magkaroon tayo ng intensyon sa ating puso kung ano ang gagawin natin. Halimbawa, udo. So mag-intensyon tayo na tayo magsasagawa ng udo sa pamamagitan ng lupa. Or magkaroon tayo ng intensyon na tayo ay maglilinis mula sa hadathul akbar, no? Kapag tayo ay nakipagtalik sa ating mga asawa o kaya nilabasan tayo ng similya sa anumang paraan. So, o kaya sa mga kababayhan na dinatnan ng buwan ng dalaw o di kaya nagkaroon ng panganganak, so magkakaroon tayo ng intensyon na tayo ay maglilinis mula sa hadathul akbar. Okay.
Then, anong gagawin natin? ثُمَّ يَضْرِبُ الْأَرْضَ أَوْ مَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ الْجُدْرَانِ. So, itatapik natin, no, itong ano natin, dalawang kamay natin, doon sa lupa, no, doon sa lupa, o di kaya sa mga dingding na maaaring mayroong alikabok. Okay. Then, ihahaplos natin ito, no, sa ating muka, no? Ihahaplos natin ito sa ating muka ng isang bisis, okay? At ihahaplos natin yung natitira dito sa dalawang kamay natin, okay? Dito sa dalawang kamay natin, yung unahin natin yung kanang kamay, din yung kaliwang kamay. Okay. So, yan ang simpleng pamamaraan ng tayammum. Okay. Halimbawa, para medyo mas malinaw, ngayon, dumating ng oras ng salatu dhuhr. Ngayon, hindi ka pwede gumamit ng tubig dahil may karamdaman ka o di kaya mayroon mang tubig, ngunit ito ay sapat lang na inumin o kaya pang paluto dun sa mga pagkain. Kung gagamitin mo sa pag-uudo ay wala ka nang maiinom. O di kaya masyadong malamig ang panahon. So anong gagawin natin? Magtatayamum tayo, magkakaroon tayo ng intensyon na tayo ay magsasagawan ng udo. Din itong dalawang kamay natin ay itatapik natin dun sa lupa. Din pagkatapos, ihahaplos natin dito sa ating muka ng isang bisis. Okay? Din, itong kaliwa, ewan ko kung tama ba yung ano niya sa video, baka baliktad. Okay, at least ito yung kaliwa kong kamay, no? Ihahaplos ko dito sa ibabaw ng aking kanang kamay, at ito naman na kanang kamay ay ihahaplos ko dito sa ibabaw ng kaliwang kamay. So yun ay nakapagsagawa ka ng udu, pwede ka na magsala, kapatid. Okay. O di kaya dumating ang oras ng sala, no, na ikaw ay nakipagtalik sa iyong asawa or nilabasan ka ng similya sa anumang paraan, na naginip ka, pagnanasa, o di kaya pinaglaruan mong sarili mo, or sa mga kababaihan ay nalinis sila mula sa kanilang buwan ng dalaw, o di kaya nalinis sila mula sa panganganak. So ang tanging gagawin nila, dahil hindi sila pwede gumamit ng tubig dahil maaaring katulad ng sa mga kadahilanan, walang tubig. Pangalawa, mayroon silang may karamdaman na kung gagamit sila ng tubig ay baka mapinsala sila, no? O di kaya masyadong malamig ang panahon na hindi pwedeng gumamit ng tubig dahil nangangamba tayo na baka magkaroon tayo ng sakit, no? So, pwede tayo gumamit ng tayammum. So, anong gagawin natin? So, ganun din ang gagawin natin. Kung anong ginawa natin sa udu, gayon din ang gagawin natin, at ito ay completely na para tayong naligo, mga kapatid. So, yun ang pamamaraan ng tayammum. Okay? Sana malinaw ito sa atin, mga kapatid. Itong pamamaraan ng tayammum, at kung mayroon man tayong hindi masyadong naunawaan, ay maaari natin i-message through inbox, o di kaya i-comment natin dito sa video natin kung mayroon pang hindi mas malinaw sa atin sa pamamaraan ng tayammum. Okay, mga kapatid, maaaring may magtatanong, bakit may tayammum, no? So, itong tayammum, mga kapatid, ito ay isang pagpapakita na ang ating relihiyon ay relihiyon na napakagaan, napakadali. Hindi tayo pinahirapan. Hindi tayo maaaring pag-utusan ng ating relihiyon ng isang bagay na makakapinsala sa atin. No? Katulad ng paggamit ng tubig na walang tubig. O di kaya may karamdaman tayo, baka mas lumala kapag tayo gumamit ng tubig. So ang relihiyong Islam, nagbigay siya ng solusyon para hindi natin mapabayaan yung ating tungkulin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, itong pagdarasal, no? So pinayagan tayo gumamit ng malinis na lupa. Okay. So yun ang
ibig sabihin kung bakit pinapayagan ang tayammum, isa ito sa pagpapakita na ang ating relihiyon ay relihiyon na napakadali, napakagaan, at ito rin ay nagpapakita na tunay na ang pagdarasal ay kautusang hindi kailanman dapat pabayaan ng sinumang Muslim, no, sa kadahilanan ng walang tubig, sa kadahilanan ng may karamdaman, sapagkat mayroon namang opsyon, may pamamaraan na tayo ay makapagsagawa ng udo na hindi tayo gagamit ng tubig. So yan po mga kapatid ang gusto nating linawin ngayong araw. So hanggang dito lamang, tapos na ang ating 30 minutes na ating inilalaan na panahon dito sa pag-aaral natin. Bago natin tapusin ito, tayo ay nagpapasalamat sa mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa ating pag-aaral. Binabati rin natin ang mga kapatiran, mga sisters na sumasagot sa ating weekly question. Mashallah, mas marami yung perfect, no? Mashallah, at kakaunti lamang yung may mga kunting sablay. So, huwag tayong magmadali sa pagsagot. Mayroon naman tayong 1 linggo para sumagot dahil alam natin na may mga kapatid tayong wala sila sa tamang linya, wala silang signal. So, kaya binibigyan natin sila ng pagkakataon na sa loob ng 1 linggo, saka na nila sagutin yung weekly question natin, exam natin, at saka na nila mapanood itong ating mga video. So maraming salamat sa inyo, nawa ay igawad sa inyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang gantimpala at sama-sama tayo sa kanyang paraiso pagkatapos nating iwanan ang mundong ito. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.